Hello, good morning sa lahat ng mga nandito sa Netherlands. Dito sa Den Haag, yun pala ang tamang bigkas ng kanilang lugar. But in English, ang mga English speakers ay The Hague. Pero ang tama ay Den Haag. Okay, now I learned direct from the locals. Okay, mga palangga, kumusta kayo? Thank you so much sa inyong medyo mahina lang ang boses, wala ako sa teritoryo ko dahil yun nga, ang pagitan ng tinitirhan namin is dingding lamang, nagkakarinigan kami. So, gusto kong pasalamatan yung aking mga palangga ka kahapon. Ang naalala ko lang si Ma'am Lolita Suarez na aking kababayang Ilonggo. Thank you so much. Si ating mga KOJC family nandoon kahapon. Si Palangga, lahat naman 'yun Palangga. Kaibigan ko, si Bong David. Ay Bong, ang ganda ng pagka-capture mo ng interview, akalain mo, oh, 'di ba? Thank you so much Bong at saka ayan, panoorin niyo lang sa ating Boljakan. So, ano ba pag-uusapan natin? Siguro 'wag muna akong magalit kasi morning. 'Wag muna tayong magalit, 'wag muna tayong magwala today. Alright? So, everyday naman, sanay naman kayo nagwawala. Sabi ni Gloria Leonora, bring PRRD home. I'm looking forward. Ako, well, let's talk about muna yung experience ko kahapon. Kahapon, ang arte parang si Lisa Tanas na natanggal yung tenga, di ba? Saka edit ng Jotang Genemes. Nakita niyo ba yon? Okay, yung ganyang bagong picture na parang tinungtong lang siya dun sa, I mean, not really tinungtong, yeah, nilagay lang siya dun sa lamesa, ta's natupi yung na ano ba, na ang iyang dunggan, iyang dalunggan pala parang naapakan ng pison sa sobrang editing. And also, well, it's all kapiki-pikian, alright? Okay, so, Brother Lucio, how are you? Ano yon yung pag-ask ng calling card kay Kaufman, 'di ba luma na yon? Sige mamaya pag-usapan natin. Pero gusto ko munang pasalamatan lahat, nag nagbigay sa akin si Palangga ng polvorones from, I think this is from Barcelona, from, Espanya. Tapos may biko na binigay at saka siopaw. So hindi na kami bumili ng pagkain kasi nga ang mahal. Dito actually, yung tubig namin sa tap na lang kami umiinom. Oo, potable naman yung water nila. So, dito kami umiinom sa ano, sa gripo ng bonggang-bongga. Eh, sanay naman yung sikmura ko sa gripo. So, sanay nga tayo sa bukid. Why not, right? So, anyway, nawala daw yung tenga, sabi ni Very New York PH. Alright. Tsaka makasama ko mga cowgirls and cowboys yan. So, walang problema. Sanay kami sa buhay ng mga maton. O, di ba? Anyway, so, naka-alarm ako ng 8:30 AM, pero ang oras dito sa Amerika, sa Netherlands ay 7:54. So, siyempre nag-a-adjust yung aking alindog sa kanilang body clock ba. Okay. Yes, inom ako ng vitamin C sobra, 2,000 to 3,000. Actually nandito. Kasi puyat ako, 'di ba? Nagbaon tayo vitamin C, 30 ka ano 'to, nag-commercial pa ang lola niya. Anyway, hindi naman tayo bayad ng ano na 'yan. Okay. Kuwento ko sa inyo, pagdating namin kahapon doon, actually hindi ko talaga ina-expect na maabutan namin si Inday do'n kasi wala naman akong direct na connect sa kanya. I went there as a supporter at, talagang nag mga 3 na 'yun, eh. Kasi alam ko usually morning sila, eh, kaso lang napagod kami 'di ba, from the flight. Sobrang ngarag ang alindog namin. Tapos 4, 5 AM yata kami natulog yesterday. Tapos nagising kami mga 11. So, hindi namin alam na maabutan namin si Inday do'n. But siguro sinuwerte talaga yung alindog namin. Ang nakakatuwa do'n, yung mga Pilipino na yung mga palangga ko na nag-picture-picture tayo. Mga palangga naku ang ang saya-saya. Ang problema lang kasi do'n, etong malaking problema do'n, I have to tell you honestly. Ano yung problema?
Sabi nila yung mga biased media, no, hindi yan ang problema. Hindi kami maka-cheers, talagang hindi kami ang tawag doon, yung parang cheering squad, Duterte hindi. Kasi residential area, 'di ba? Hindi siya yung tipikal na nasa detention area ka or parang prison, ganyan-ganyan, hindi siya gano'n. Kaya ang ganda-ganda ng location, ganda ng Netherlands, I love it here, darling. Sabi ni kaya Madam yes, sabi ni Daisy Mercado. Okay, thank you so much, Palangga. Thank you, Carmela. Thank you so much. That's really good. Thank you very much. Okay. So, ang Chika Boom Boom, direct from Ground Zero, right? Yung mga Pilipino, yung ating mga Pilipino, yung ating mga palangga, ating mga kababayan, sobrang talagang grabe yung pagmamahal. Sabi ko nga hindi lang kay Pangulong Duterte, yung support nila na gustong mabago yung Pilipinas. Dahil, nakikita naman natin lahat yun kung anong epekto ng ginawa ni President Duterte at ni Bangag. So, nag-travel sila. By the way, tomorrow, si Palangga, I'm sorry kung di ko kayo matatandaan lahat. Pero si Ben Repol nandoon. May magta-travel. I think kahapon pa sila nag-travel, baka nandito sila ngayon. Dalawang bus from Germany, mga nakausap ko from Croatia, Norway, Finland, muntik na mag-Fiji. 'Di ba? Sobrang grabe yung suporta kay Pangulong Duterte at saka kay Inday Sara. At saka na-starstruck kami kay Inday Sara, 'di ba? Physically, she's really beautiful incomparable actually. She's really beautiful si Inday Sara. Nakita mo ba yung mga eksena ko doon, 'di ba? Ang aking icebreaker kay Inday kasi somehow kinabahan ako, Pag kasi yung mga magagandang ganyan talagang yung mga magagandang may pagmamahal sa bayan, nakaka-starstruck talaga. At nakita ko yung si Inday for the first time, malapitan na yung approach, yung the way na salamuha o nararamdaman niya ng mga Pilipino doon. Makipag-usap, makipagsalamuha si Inday. I believe nakuha niya sa tatay niya, kay PRRD, very down to earth. Kasi tandaan ninyo, nakasalamuha ko yung mga bangag. Okay? Nakasalamuha ko si Marcos Jr., si Lisa Tanas, even ang kanyang mga anak, si Amy, ibang-iba. Ako lang ang pwedeng not only ako, yung mga taong nakakakilala din sa kanila. Kasi, nung nakita ko sa mga Marcos, plastic talaga. I was blinded. Tinanong ako doon May nagtanong sa akin doon, Ms. Marlica, hindi mo ba nakita yung mga mata ni Lisa Tanas nung mga panahon na nakilala ko sila. You know what? Nakikita ko, sabi ko nga blinded lang ako dahil ang una namang nag-approach sa akin si Lisa Tanas, 'di ba? Thank you Marlica, chu. Thank you for helping Bong, Eklabush, 'di ba? Ganun siya. And siguro kasi pag blinded ka kasi sabi ko nga, pag mabait naman sa iyo yung tao, hindi ka naman magiging pwedeng magpakabastos. Mabait sa yung tao No matter yung mata niya butlog, butod, whatever, ano man ang mga yung niya not physical yung creature. 'Di ba? Ano man yung niya, you have to respect that person. Kaya nga lang nung nakita ko nga na alam niyo na yung kwento na yan. Nakita ko niya mga julul sila, di nilayasan ko sila at binolja ko ng bonggang-bongga. As I promised to you guys na kapag sila ay, naggumawa ng kabalbalan sa bayan, talagang makakatikim sila sa mga bells ko. So yun. So incomparable kumpara kay Inday, kay Vice President Sara Duterte. Yung pagmamahal ng taong bayan, yun yung pinaka-importante. Imagine nyo, sa Canada kagabi, ang daming tao doon sa Vancouver. Thank you so much sa kay Palangga Sandra na isa sa mga talagang nag-organize noon at si mga KOJC nandoon din. Ang daming mga Pilipino sa Germany, sa Norway. Nakita niyo yung sobrang pagmamahal ng tao. Hindi po yan nabibili. You know how much per hour? Yung per hour yung sweldo ng mga tao dito. Maybe, I don't know hindi ko lang alam, nurses,
Ang iba do'n talagang halos lahat professionals yung mga pumunta. Pagpalagay mo na lang na $30, €30 per hour, €20 per hour. Yung nagse-spend sila ng time nila, nagche-check-in, yung mga elderly natin mga palangga ko, kahit na nahirapan sila mag-bus, mag-train, nandito sila. Kaya nga sabi ko sa kanila, dahil sa inyo, kaya lumalakas ang taong bayan at one day talaga mapapanagot natin 'to si Bangag. Ngayon, balik tayo kay Inday ano. Ayun na nga, sabi ko sa kanya, she's pretty like me, 'di ba? €18 per hour, oo, nag-short lang ako ng dalawang ano, €2, okey? Um, yung yung ano kasi dito mga kababayan, yung setup, of course malayong-malayo sa Pilipinas. So, hindi lang kami makasigaw na Duterte, Duterte, kasi siyempre residential bawal talaga. Eh, di kung puwede lang kami dun, di sobrang magsasayaw-sayaw ako dun, 'di ba, ng kabog na kabog sa banga. Kaso lang, we have to respect the residential area. So later, I think magsa-start 11, actually, hanggang ngayon, hindi ko pa alam yung exact location. So naghahantay-antay kami ng puwedeng mag-text message sa'min kung saan ba talaga ang exact location. I think that's for, what do you call it, security purposes. Kasi alam niyo naman yung mga ngagva ay, talagang lahat gagawin nila. Pero mga kababayan, eto naisip ko lang 'to ngayon pagbangon ko. Sabi ko, "Jutang-jintang mga bangag 'to, paano natin idadalhin sa international yung pagiging adiktus ni Bangag Jr." So, I ask you guys na kasabay ng inyong mga banner ng Bring PRRD Home, We Support PRRD, We Stand PRRD. Lagyan nyo dyan, Marcos. Lagyan nyo buong pangalan niya. President Marcos o President of the Philippines is an authenticated cocaine addict. Lagay nyo yan. Buuin nyo yung pangalan. Kunin natin yung international, what do you call it? Ano nila, yung kanilang, pag, nakikita nila tayo, di ba? Yung attention nila na, anong pinaglalaban nito? Not only not only we stand with PRRD. Ilagay nyo, our president in the Philippines, Ferdinand Marcos Jr. is an authenticated Coca-Cola, pulburon. Ilagay niyo yung exact word, not pulburon, okay? Kasi hindi nila maintindihan yan. Yung C, ayan, lagay niyo dyan, bakit? Huwag kayong matakot. Nasa akin ang authentication yan. Okay? Takot yan si Bangag mag-file ng case. Okay? Against sa atin lahat pagdating sa pag-a-addict niya. At just in case, I will assure you guys, yan naman, sabi ko, mahina boses ko eh. Kasi feeling ko, lagi ko itong bahay eh. So I will assure you na just in case na isa sa inyo sa ang lupalop man sa mundo, na ako ang pinanawagan ko yung mga nasa labas ng bansa. Alright? Pero kahit naman sa Pilipinas, ang dami na nagbabangag-bangag. Nasa akin ng authentication yan. Authenticated ng legitimate forensic agency sa California. So yan, sabi ko nga sa inyo, dinala ko yan dito sa The Hague, dito sa Netherlands, yung hard copy ng authentication. Kasi ibibigay ko kay spokesary, baka makatulong nga sa kanya, di ba? So idagdag nyo na adik ang presidente ng Pilipinas. Makaganti man lang tayo sa jutang ginimang totoo namang adik. Ngumingiwi, di ba? Ilagay nyo din dyan na ang asawa niya, yung nautod-utod ang dalonggan ba, dalonggan ni Inday, na kidnapper. Andiyan na lumabas na si Sheena, makapinig. At nandito yan siya ngayon sa Belgium. Okay? Nandito na siya ngayon sa Belgium at dinala na rin niya yan sa international yung kaso niya. Kaya nga siya ay protektado ng bansang Belgium. Ilagay nyo dyan na si Lisa Marcos ay kidnapper ng sangkot o involved sa Turkey kidnapping. Huwag mo na ilagay extraction. Turkey kidnapping.
Kasi totoo yan. Kaya nga hanggang ngayon hindi sila file ng case. Ang alam lang nila i-case sa akin, defamatory, fabricated eclabush. Ayaw nilang i-file ng case na kidnapper si Lisa, kasama si Bangag diyan. Yan ang kasi ginamit nila ang kapangyarihan ng gobyerno para ma-extract katulad ng ginawa nila sa kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Ilagay niyo diyan, pero ilagay niyo, specify niyo Turkey kidnapping. Nasangkot si Marcos at saka si Lisa Tanas. Kunin natin ang international attention. Not only we stand with PRRD, lagay nyo dyan, our president in the Philippines is as authenticated what? Singhot. Yan ang ilagay nyo. Isama nyo yan dyan. Total, libo-libong mga tao ang nakikita ko. This is our chance para dinggin ang boses natin. At eto, dito, sa mga nandito sa ICC, mga palangga, yung mga may kakayahan, kasi ako wala akong paper, baby, bibili kami, no? Lagay nyo yan. Habang nagsasalta si Inday Sara doon sa gilid, well, that's her freedom eh. That's her freedom. I don't know kung well, that's her expression nyo yan. Ilagay nyo doon. Harap nyo sa ABS, may taga-ABS ba doon? Harap nyo kay Maris. Yung gano'n, habang yung camera nila, hindi, seryoso ako. Mga jutang na yung mga yan, ilagay nyo. Habang nasalta, lagay nyo sa gilid para ma-capture. Tignan ko lang kung paano nila i-edit yan, putulin. Oh. Kasi edit nila yan. Sa mga gilid, ilagay nyo yung mga karatulan nyo. Na, yung ano nyo, yung inyong presidente sa addict. Yan ha, kasi hindi makaporma yung mga biased media dito. Hindi kayo pwede sindakin dito ng mga pulis, katulad sa Pilipinas, pag ginawa mo yan, musog ka dyan, tatakutin kayo. Nasa labas tayo ng bansa, mas maano yung kalayaan ng tao dito, di ba? Freedom yun eh. At hindi yun chismis. Totoo yun, na-adikto si Bangag. At totoo din na nangidnap sila ng 2 bata eh. Hindi ba totoo? Kinidnap na ang Pangulong Duterte. Yan ang gawin natin ha. I challenge you mamaya pag nagkita-kita tayo, dapat meron na kayong karato lang ganyan. Kasi sasama ko kayo sa live ko, gagano natin. Okay? Kayo na lang kasi kayo naman yung nakatira dito palangga. So makaganti tayo sa mga jutang gininas ito at marinig ng mga international community na kung ano yung sentimiento natin. Diba? Kasi iisipin ng tao, syempre hindi naman tayo lahat, hindi naman yan nakikinig ng news. So, tama na yon yung mga sinasabi nyo kay Pangulong Duterte, we love you, we stand with PRRD, pero ilagay nyo din si Marcos Jr. na adikto siya. In English siya, wag yung mga terminology ko, wag yun. Hindi yun maintindihan. Baka kala nila polvoron is pagkain lang. So yan ang gagawin natin all over the world. Wag kayong matakot. Dahil tinatakot, sinisindak tayo. Nakita nyo yung mga ginagawa sa vloggers sa Pilipinas. Tinatakot tayong lahat. Tapos nagtatanim sila ng fake news. Martial law ito. Ito na ang tunay na undeclared martial law. Lahat gusto tayong gurgurin. So yan, magsama-sama tayo. Kami ng mga palangga ko at mga kababayan ko, we traveled, from LA papunta dito para ipakita ang suporta sa kay Pangulong Duterte at sa inyo. 'Di ba? Kasi hindi naman ako makauwi ng Pilipinas dahil gugurgurin ako. Kung patas sila lumaban, nasa kalsada na ako. Kaso, paano ka uuwi dyan sa Pilipinas? Tatamnan ka na ng polboron. Si Pangulong Duterte nga, former president na. Nakipagkontsyabahan sila. Di ba? Ako, anong panlaban ko? Alindog lang. You know what I mean? Hanggang alindog lang ako. Laman akong baril. Right? Oh. So, hello Palangga. Thank you so much. Teresita Pan at saka si Palangga Glenn Pretty. Thank you so much. So ngayon, yan ang gagawin natin. So gusto ko lang sabihin sa inyo na ito lang ako. This is my personal view sa nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte. Merong good and bad na ma-explain ako based sa aking observation. Good kasi nagsakripisyo ang Pangulong Duterte, nag-sacrifice man ng Pangulo sa pag-extract sa kanya, pag-kidnap sa kanya ni Lisa Tanas at ni Bangag, pero
mas nakita yung good thing yung naidulot ninyong mga mga Filipino abroad at diyan sa Pilipinas, na talagang kusa kayong lumabas, uma-absent kayo sa trabaho kasi pinaramdam niyo na talagang marami pala talagang mas maraming sumusuporta kay Pangulong Duterte. Yun yung ano, kapalit ng extraction nila o ng kidnapping. At ang nakikita ko din, yung si Pangulong Duterte nakapagpahinga. I'm sorry dun sa mga nagka-campaign. Alam ko, yan din naman yung ano ni Pangulong Duterte, no, yung gusto niyang manalo yung kanyang mga kandidato. But habang nagkukuwentuhan kami, sabi ko parang maganda na rin siguro nangyari na it's not maganda dahil kinidnap siya, no. Ang sa akin lang parang on the other hand, merong magandang naidulot kasi nakapagpahinga yung Pangulong Duterte. Kasi hindi naman siya actual kulungan, 'di ba, na parang, Alcatraz, sino nakapunta sa Alcatraz or katulad ng diyan sa atin sa Pilipinas. So, para lang siyang room and everything. So, parang nakapagpahinga siya kasi nga ako kasi, although I support siyempre lahat ng mga kandidato ni Pangulong Duterte. Kung ako lang ang anak, kunwari lang, this is just me. Forget about my bahala kayo kung ano i-interpret niyo. Parang nakapagpahinga yung Pangulong Duterte. Kasi, we have to accept na yung katotohanan talaga sa Pilipinas kung saan-saan na lang kinakaray ang Pangulong Duterte, right? When I say kinakaray, kasi kailangan din niya maipakita yung support niya. Pumunta sa Hong Kong, pumunta sa ganito, sa mga rally. Kasi kung akong anak niya talaga, gusto ko mag-retire na lang siya. Kasi ang dami niya kumbaga, he's done sa paggawa niya ng pag-ano sa Pilipinas. Ginawa niya na yung gusto niyang gawin. So parang para sa akin at 80, kung ako ang anak ni Pangulong Duterte, which is alam ko yun din yung nararamdaman ko kay Inday. I'm sorry kung mali ako, Vice President. Pero excited nga ako makita si Pangulong Duterte paglabas niya kasi baka tumaba siya o maluwalas yung mukha niya dahil rested siya, siguro nakapagpahinga siya, nakatulog siya. But ganun pa man, ito ay somehow iniisip ko rin divine intervention kasi mas lalong nakita ni Bangag kung gaano kagalit ang taong bayan sa kanya. Mas lalong nakita ng international community kung paano mahal na mahal ng Pilipino si Pangulong Duterte. Di ba? So, yun yung I think magandang, I don't know kung mag-agree kayo dun sa akin, pero ano sabi, si Amy nataranta sa dami ng tao kaya nagkukunwari ulit para iboto, sabi ni Aquarius. Huwag nyo nang pansinin at kahit sinong Marcos. Tama nang nabudol tayo. Okay? Tama na yung pambubudol nila sa atin. It's sad dahil yung mga dating mga, not dati, mga dilawan o yung mga kakamping na dati sila yung sumisigaw-sigaw, anti-Marcos, magnanakaw. Ngayon, magkakapareho na silang dugo. Dugong mga bangag. Alright? Yung iba, si Tantang Enrile, bakit eksena pa rin? Ano ba yung eksena niya? Hindi ako masyadong updated sa news, pero eye-opener nga ito sa ating lahat. Okay. Yes, Jude Dolor, thank you so much. So, sabi ni Dottie Sexy, yes, mag-agree ba kayo na, sabi ko nga, imagine mo, kasi ako, tandaan ninyo, nung bago ako sa Amerika, wala yung pamilya, wala akong, lahat naman siguro kayo nung mga pumunta tayo sa Amerika, sa ibang bansa, di ba? Ako nung hindi naman ako lumalabas wala akong party, wala kasi trabaho lang and everything. So, alam niyo na halos lahat ng mga kwento ng buhay ko nung bago ako sa Amerika. So, makakapag-rest ka. So, parang siguro si Pangulong Duterte, parang bakasyon sa kanya. Kasi natatandaan ko nung sa Senate hearing, sinabi niya, gusto nga daw niya magbakasyon sa The Hague. So, I think yun. Pero, syempre, hindi natin siyang hayaan magbakasyon forever. Di ba? Sabi natin, Pangulong Duterte, tama na yung bakasyon mo, uwi ka na namin. Di ba? Hanggang bukas ka na lang dyan. Tama na yung bakasyon dyan sa ICC. Di ba? Kailangan, we have to bring you home. Di ba? So, yun yung doon mga palangga. So, do you have questions patungkol dito? Nika Rose, thank you very much for your palangga.
So, ano yung mga question niyo dito? Kasi nag-live ako kahapon 2 hours, ang dami namang, although mahina yung ating audio dahil late na nga ako, hindi naman ako nakapasok do'n sa unahan. So, ayoko naman magpaka-epal doon at saka hindi naman importante, ako naman pumunta po ako dito hindi para umepal na kailangan nasa unahan ako o kailangan ma-capture ko lahat ng sinasabi ni Vice President. Unang-una nakakangawit kasi wala talaga akong wala akong dalang ano, oh, baka naman may extra pala bang langga, baka may extra kayong ano, ano tawag diyan? Anong tawag do'n, yung tripod? Oo, baka puwede naman makahiram mamaya, nangawit yung si palangga ko nangawit. So walang nung nag-plan kami pumunta dito, gusto lang namin ipakita yung suporta kay PRRD at saka sa mga Pilipino. So, wala yung epal-epal kung sino makakaunang makakuha ng scoop, wala naman tayong gano'n, hindi naman tayo katulad ng mga media na uunahan. At saka dun sa I don't know kung sino yon, napansin ko lang yung nag-interview dun kay Inday, kay Vice President, halos nakailunokin na yan, parang halos nakagano'n sa mukha ni Inday, oh. 'Di ba, yung telepono, 'wag gano'n. 'Wag gano'n, dapat yung tama lang yung angle. Kasi yung iba talagang akala mo, "Sana magpi-picture tayo Miss Maharlika, pupunta ako diyan sa Thursday." Anong date yun palangga? Ruby Valle. O basta kapag nandiyan ako wala namang problema, picture-picture tayo forever, kaso lang hindi tayo makasigaw ng, ng bangag-bangag, kulang yung saya dahil, bangag-bangag dapat may mga gano'n. But again, we have to respect the community. Okay. Ano daw? Federina Francis, €50,000 po ba talaga ang allowance ng ICC na nakalaan para sa legal na mag-present kay PRRD? Hindi ko alam, nabanggit ba ni Inday yan? Hindi ko alam palangga, so hindi ako makapag-comment diyan. Pero wag kang mag-alala, sige i-research natin yan mamaya. Sabi ni Chrissy Jane, regards na lang kay Tatay Digong. Tanungin natin kung actually, kasi parang may nagsabi sa'kin na puwede yatang magpalista do'n para magbisita kay Pangulong Duterte. Ako, I would love to. Gusto ko na magpalista doon, subukan lang natin. Gusto ko pero kasi ang daming nagpapalista. Ako okey na rin ako kung kahit hindi, basta ang importante hindi naman tayo ang importante, ang importante family, 'di ba? Wag naman tayong magpaka-feeling family kung hindi naman tayo family, 'di ba? Ako okey na ako na may update. But siyempre 'pag nabigyan ka ng chance, 'di ba, na magbisita ka, why not, 'di ba? Historical 'yun, imagine mo, nakabisita ka sa former president na pinakamagaling na presidente na pumuksa sa mga extortionista diyan sa airport, pumuksa sa mga, kawatan, 'di ba, mga tax evader katulad nila Lucio Tan, 'di ba? So, it's an honor, darling, okay. Sabi ni Ron Coloma, tanong ko lang madam kung nag-try ba ang Philippine press interview na interviewhan ka? Hindi. Hindi naman mag-i-interview yang mga yan. Mag-i-interview lang yan sila kapag kasiraan mo. 'Di ba? Kasi 'di ba nung, nagbida-bidahan itong mga nag-file ng cases sa akin, pinost nila although, nag-email sila sa akin, nag-request sila ng, no, hindi sila nag-request ng interview, komento. Gusto nila mag-comment ako. Ayoko ng mga kumikomento, gusto ko live para walang cut-cut, para masabi ko kung anong gusto ko. Ayoko ng kina-cut ka. Alam mo naman ang media. So, kung tape 'yon, wala tayong kalaban-laban 'yon. They can twist it or hindi nila ere. Pero kung live, why not? Oh, I'm always ready, darling. Hi, Dens, how are you? Palaging Palanggingging. Kapag na-interview ka ng mga Pinoy media dito na alam, mong bias, papalpalin mo ng mataon. Actually no, si ano yata is from the media 'no, local, si Bong. Kasi nakita ko parang journalist yung kanyang ano, I think yeah, media siya pero mabait naman siya, mukhang kakampi natin. Si Bong, kagahapon, ayan, Grabe, sa Saskatoon, Canada, grabe kahit nagso-snowy, nakikita niyo? Nagpapakita ng suporta yung mga kababayan natin. Si Bong David, ayan, marami nag-interview do'n sa'kin, mga local yata sila. Wala namang problema sa akin, kahit anong interview nila, gusto nila pag-usapan namin si Bangag, yung pagiging addictus, 'di ba? Kaso hindi naman nila pag-uusapan 'yon.
Yes, mag-iingat tayo. Mag-iingat talaga tayo dahil alam naman natin, okey lang naman kasi may tatlo akong ano, Navy SEAL na ano, meron tayong ano, Navy SEAL na nakaantala sa ano, naka-ano lang, nakabantay. Meron tayong mga 'di ba, 'pag nagloko-loko yung mga hitad. Alright, next. Update, anong tanong niyo dito? Well, everyday naman nagbibigay ng update si Inday, 'di ba? Kahapon sinabi niya na si Pangulong Duterte nga nakakain na ng rice, nahingi ng Coke Zero, then yung sabi ni Inday na tipid-tipid rin niya yung parang yung konteksto 'no, ng sinabi ni VP Sara na tipid-tipid niya yung Coke, dalawa muna din, dalawa ngayon kasi ang gusto yata ni PRRD 3 times a day yung Coke Zero. At ang sabi ni Inday, it's not about na Coke Zero 'yan pero may ingredients na artificial sugar na puwedeng maka-harm sa kanya or, later on baka magkaroon ng, cancer or what, 'di ba? Eh, sabi daw ni Pangulong Duterte, "Let's deal with that later." 'Di ba? Talagang hanggang sa, anytime, any day kumbaga ang Pangulong Duterte grabe yung kanyang, sense of humor pa rin. Aha, aba si Maya Mashimoto nagbigay ng pangkape. Oy, mga hitad may pangkape na daw tayo. Thank you very much. Thank you palangga, ayan. Thank you, Ma'am Carmela. Ay, no, I think si ano, Maya no. Yeah, Maya Mishimoto. Oh, what is your question palangga? So, watching from Imus Cavite, watch and learn. Gusto ko lang kayo palalahanan. Nagtatanim po ng fake news ang Bangag administration. So, mag-ingat kayo sa pagpo-post. Well, mag-share kayo dun sa mga legitimate na pina-follow ninyo, like vloggers, magtingin kayo sa akin dahil tinitignan natin yan kung peke yung mga tinatanim sa atin. And syempre, yung mga documents na sinishare sa atin ng mga puting ahas, ano yan, chine-check natin yan kung ano ba, kung legitimate ba yung papel or what. Kasi yan ang gusto ngayon ni Bangag. Tatakutin kayo isa-isa, huhulihin kayo. Kaya mag-ingat po kayo sa posting. Sila ang may gawa niyan. Even though nag-mail sa inyo, nagme-message, "Oh, Miss Marlica," or ganito, ganyan, "Ako po ay police, ako po ay ganito, ako po ay ganyan, da-da-da-da-da." Huwag kayo basta-basta nagpapaniwala, right? Thank you, Tess. So ngayon, yan ang inyong pakatandaan lagi. Sa inyong, thank you, Roach. So, pakatandaan ninyo lagi, si Lisa Tanas, kahapon ang dami nagtatanong sa'kin, nasaan daw ba si Lisa Tanas? Alam niyo ang sagot ko doon, "Ma'am, nasa Pilipinas na ba?" Alam niyo nangyari kasi yung na allegedly na over D yung kanilang isa sa mga entourage nila doon, March 8 pa po. Anong petsa na? March 23 na. 2 weeks na. So, puwedeng nasa Pilipinas na siya, puwedeng wala. Pero kasi based sa kanilang mga posting, sa kanya palang posting, edited. So, mga kababayan, the fact na pinipeke ni Lisa Tanas, yung kanyang mga picture halos matanggal na yung dalunggan niya, yung tenga niya daw gaga, paano mo papaniwalaan ng gobyernong ito? Sila ang tunay na fake news. Narinig niyo naman nung Senate hearing. 'Di ba? Nung Senate hearing sa foreign relations ni Amy Manga. Ano nangyari doon? Kitang-kita na nagsisinungaling sa harap ng buong mundo ay what? Ayaw pang umamin. By the way, mga kababayan, ito pala, I hope nandito, no? Okay. So, ang ginawa nila ano to, March 20 ba to? Was it? Okay, no, this is not the one. So, parang nag-request ang Malacanang na yung mga a-attend doon na mga sinungaling katulad ni Torre, yun, yung mga nag-group effort para idukutin ang Pangulong Duterte o kidnapin ang Pangulong Duterte, bigyan ng executive immunity. Na ibig sabihin kahit magsinungaling sila, wala silang pananagutan doon. Nakita niyo yung kawalang hiyaan ng gobyernong ito?
Dahil nakita nung first hearing, few days ago, nakita ninyo yung kasinungalingan nila. Dapat nga sabi ko, ikinontempt na ni Marcos, ni Amy Marcos lahat yun eh. Dahil nakita ng Malacanang, ng mga bangag, na namimilipit yung mga dila ng kanilang mga kasabwat sa pagdukot kay Pangulong Duterte. Ngayon, nire-request nila sa Congress na bigyan ng executive immunity yung mga hunghang na kasabwat sa pagdukot kay Pangulong Duterte. So anong kalaban-laban ng bayan dyan, mga kababayan? Okay? Anong date to? Anong laban anong laban ninyo? So okay lang, magsinungaling sila, harap-harapan sila, tapos wala silang pananagutan. Tapos yung mga vloggers, pipilitin nila sa entrapment nila, sa kanilang panggipit na, kapag hindi ka nag-sorry, iko-contempt kita. By the way, hindi ko pa rin natapos yung hearing na yun, ha? Panood ko lang talaga yung dalawa. Hindi ko pa napanood si Attorney Trixie, sila Marks at si Joey at yung iba pang nagsalta. Hindi ko pa napapanood kasi nga busy ako dito. Nakita nyo yung ang double standard, actually double standard is an understatement eh. Yung kadyutahan na lang, yung kawalanghiyaan ng gobyernong ito. Pag sila bibigyan ng executive immunity, tanong natin kay Spokesari yan kasi sa mga lawyer kung pwede ba yan ginagawa na. We'll talk about that later kasi may show din tayo dyan sa, I hope makapasok ako mamaya kay Prof. Ana at Spokesari, no? Kasi nga alas 11. I have to be ready in 5 minutes pala kasi may event mamaya. So mga 11 yata sila mag-start. So nakita niyo yung kawalangian. Kaya I challenge you guys. Uy, we're 21,000 live viewers. Are you kidding me? Thank you, Palangga. Thank you so much. Warren, thank you. Ruby, thank you. Felisa, thank you. Peridot, thank you. Chung, MJ, thank you. Wow, I hope I have a lot of time, no? Pero mamaya, mag-update po ako sa inyo at makikinig tayo doon sa kung ano man sasabihin ni Inday, kung sino. So may mga tao doon. I don't know kung sino yung mga nandoon. Pero for sure, ang mga Pilipino nandoon. So hindi ko alam. Oh, by the way, meron taga-Pilipinas kanina kahapon na meet ko. Sabi ko, saan po kayo galing? Sabi niya, sa Pilipinas, pagpamilya. Sorry, madam, hindi ko nakuha yung mga pangalan ninyo. Dami kasi natin, no? Hindi ko na matandaan lahat yon. So, but nakaka-amaze talaga. Meron doon taga-UAE. Diba? May taga-UAE. So, talagang grabe yung tao. They spend their own money para pakita yung suporta kay Pangulong Duterte. At mararamdaman mo yung talagang genuine, yung feeling ng mga tao. Ito yung hindi kaya ni Bangag. Tingnan mo dyan sa Pilipinas, daw gago. Ganon. Kaway-kaway. Sabi ng mga tao na siguro, syempre, kapit sa patalim yung mga kababayan natin. Gusto makakuha ng ayuda dahil walang pera, walang bigas ba? Ganon si Bangag. Ganon kaway-kaway. Walang connect sa tao. Yung mga tao nakaganon lang. Kasi parang nandidiri kasi si Marcos Jr., si Amy Marcos sa mga ordinaryong tao. Ibang-iba sa mga Duterte. Kaya siyempre, iba-iba tayo ng pinanggalingan sa buhay. Di ba, nakita nyo nag-viral kay Amy, yung gumanon, yung loyalista, nakaganon, kumapit sa braso niyang ganyan. Anong ginawa ni Amy? Gumanon. Parang nandidiri siya. Kaya nga awang-awa ako dun sa loyalistang yon, sa Pilipinong yon. Nakakaawa kasi sila. You know what? They're victims eh. Yung mga umaattend doon sa mga alyansa ng mga bangag na kinukulong nila sa let's say sa isang plaza. Kapag pumasok na yung mga tao, tinrap na nila doon, pupunta ang mga tao alas 11, alas 8, alas 9 ba? Gaganon, itatrangkahan na nila hanggat hindi dumarating ng bangag. Tama ba yon? Makatao ba yon? Kaya lang yung mga tao doon dahil pinangakuan, bigyan ka ng 3K, 5K, sigaw ka lang, bangag-bangag. You know what I mean? Kawawa sila, biktima sila. So, hindi natin kailangan ng leaders na katulad ni Bangag. Nung panahon ni Pangulong Duterte, meron ba kayong mga nakita na lumabas sa mga video na sa isang pagtitipo ni Pangulong Duterte, tinrangkahan yung mga tao? Kasi hindi pa dumarating si Pangulong Duterte, kailangan wag muna kayong umalis. Trangkahan muna namin kayo. May nakita ba kayo ni isang ganon? Wala. Kasi yung mga tao, kahit maaga sila pumunta doon, kung ano man ang oras sila na doon, galing dito. Galing sa puso. Hindi yung binayaran ka lang.
At nang nagutom ka, gusto mo nang lumabas, hindi ka na palalabasin kasi nakatrang ka na ang gate o pintuan. Yan po ang pagkakaiba at kitang-kita ko ang difference even though, well, si PRD na-meet ko na yan, alam niyo naman yan. Pero hindi naman kami nag-usap ng matagal. Split wala pa kayatang 1 minute yun. You know, alam niyo na yan. Pero nakitang-kita ko yung pagkakaiba bilang supporter, dating supporter ng mga Addictus, Benedictus. Dito sa supporter, dito sa mga Duterteng para sa taong bayan. Kita ninyo, you analyze this. Si Inday nag-ask ng legal aid. 'Di ba? Sa ICC. Ibig sabihin, kung marami yang silang ninakaw, hindi yan hindi yan mag-ask ng legal aid. Kung marami silang ninakaw, nang mayabang sila, katulad nila Bangag, konyo-konyo. We have friends from here, from there, mga ganyan. 'Di ba magyabang? Pero nag-ask sila ng legal aid. Okay, dahil si Pangulong Duterte wala namang bahay sa Forbes Park. Katulad tong mga jutang ginimis na mga Marcos na mga kawatan. At even yung kanilang mga appointees may mga bahay sa Forbes Park. 'Di ba? Undersecretary pa lang may mga bahay na, mga kaya nga Day, alam mo, I don't know, narinig tayo ni Day, busy yan ngayon. Pero kung may makarinig, alam mo, ang hilingin ko lang kay Vice President Sara, kasi wala akong political ambition alam niyo yan. Okay? Ang hilingin ko lang sa kanya, ipasukan niya lahat ng ninakaw. Bawiin lahat ng ninakaw at talagang ikulong. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, 'di ba? Yung kanyang gustong gawin ay ibalik ang bitay. Gusto ko talagang makita silang jitayin lahat. Ano? Jitayin silang lahat sa lahat ng pagnanakaw nila sa bayan. Alam niyo, everyday na ako nagsasalita dito. 'Di ba sabi ko naman sa inyo, minsan nakakapagod, pero hindi ka dapat mapagod kung makikita mo yung mga Pilipino nagtiyatiyaga diyan sa Canada kahapon, Vancouver, ang lamig. Dito, ang lamig. Yung ating mga elderly, mag-stockings kayo. Mag-warmer kayo palangga. Ako, naka-warmer ako kasi giniginaw na rin ako. Malapit na rin ako doon sa elderly moment natin. But, nakikita mo yung talagang gusto nilang iparamdam kay Pangulong Duterte. Lahat sila talagang kung pwede nga lang pasukin namin yung buong ICC at mag-party kami doon at kasama ang PRRD, 'di ba? Kaso hindi naman pwede. But anyway, mga kababayan, ito ay umpisa, nag-umpisa na tayo. Ituloy-tuloy lang natin. Huwag niyong sukuan ng PRRD. Huwag niyong sukuan ng Pilipino. Kasi nakikita na tayo But I advise you, bago ako magpaalam, huwag niyong kalimutan ng inyong banner, ang inyong poster na ang presidente ng Pilipinas in English ay Addictus sa Polvoron. But you write it sa English, not sa terminology ko. Alright, yun na lang muna kasi maliligo pang lola ninyo. Ang alindog ko kailangan mahalimuyak later. Thank you to our 21,884 live viewers. I'll see you again later. Bibigyan ko yun ng update direct from Den Haag in Netherlands. Bye!